susulatan niya. Nakoma si Lee ng may isang buwan. Nabali ang kanyang paa at naapektuhan na ang kanyang paglakad. Si Bonnie naman, nadurog ang pelvic bone at inoperahan. Pareho silang namalagi sa ospital ng may 6 na buwan at di agad nalaman ang sinapit ni Mark. First time sa life ko na napaiyak ako. Alala ko doon sa ospital, ilang beses ako naiyak ako rin. Nahihiya na ako sa sarili ko nun. Self-pity. Ayun yung nangyaring tragedy. Tapos yung parang neglected. Sama-sama na. Siguro, parang alam mo yung feeling ng loneliness. Parang ganun, emptiness. Kasi namin is nasa taas. Matalik na magkaibigan sina Lee at Mark. Sa tuwing hinahanap niya si Mark, sinasabing isinama ng magulang sa Taiwan. Nobyembre na nang malaman niya ang totoong nangyari. Inaano ko lang na hindi lang kami dalawa doon. Meron pa. So, hinahanap-hanap ko pa rin yung time na yun. Hanggang sa nadulas yung isang kasama namin, noon, napaiyak ako ng todo. Malaking panghihinayang ng lahat kay Mark, isang advertising student at masigasig na bumbero. 17 pa lang siya nang pumasok na volunteer. Sa pagkamatay ni Mark, nakaiwan siya ng isang diary kung saan nakalista ang detalye ng 200 at 49 na sunog na kanyang nirespondehan. Ano siya, dedicated din. Kaya lang para siyang, yung bata pa kasi, yung masayahin siyang para naglalaro. Nagulat nga lang ako yung meron siya palang diary na ginawa, parang journal na tungkol sa fire. Every response, chinachat down niya, tapos mga details nandun. Yung diary yun nakalagay talaga sa locker niya. Minsan umaakit kami sa tower, nagkikwentuhan kami. Tapos pagdating ng mga, kasi may may curfew kami dito eh. Pagdating ng 11, pagka wala ka dito sa loob, hindi ka pwede matulog. So ang ginagawa namin, 10:30, lumalabas kami. Bibili kami ng pansit canton, umiinom kami ng soft drinks, doon kami sa itaas. Sinusulat niya lahat. Gusto niya ma-remember kung ano-ano yung mga ginagawa niya. Sa kwentuhan, kitang-kita daw na ipinagmamalaki ni Mark ang pagiging volunteer fireman. Sa kwentuhan din niya na ipahiwatig na malapit na siyang magpaalam. Yung birthday party na pinuntahan namin dalawa ni Mark, na dun sa parting yun, malungkot na siya eh. Tapos may sinasabi na rin siya na one of this day, I die as a hero. Binatukan ko pa nga kasi sabi ko, party ito pare, huwag kang ganyan. Halos 9 na taon nang wala si Mark. Pero hanggang ngayon, damang-dama pa rin ang kalungkutan sa istasyon sa tuwing mababanggit ang kanyang pangalan. Sina Bonnie at Lee ay natroma, pero ayaw daw nilang magpatalo sa takot. Hinahanap-hanap din nila ang samahan. Pag labas ko ng hospital, umuwi ako sa amin, siguro 1 araw lang ata, 2 araw, bumalik na ako rito. Para mas gusto ko yung naririnig ko yung Serena. Gusto kong mawala yung trauma yan eh. Takot na takot talaga ako kapag kami nakikita akong usok ko. Kaya lang, so ang ano lang sa akin, ando doon pa rin. So, hanggang radyo pa rin ako, hanggang radyo na lang ako. Pagka minsan na lang, sa second responding na lang ako. Dala na rin ang panganib at mabigat na responsibilidad ng kanilang hinaharap. Mahigpit ang asosasyon sa pagpili ng volunteers. Hindi kami kumukuha ng basta-basta. Kasi pagkakagaya ng mga addict o kaya may mga record, hindi kasi pwedeng wala kang trabaho tapos dito magbo-volunteer ka, nakatambay ka rito, hindi rin pwede sa amin yun. At least may pamumuhay ka, may sarili kang trabaho, Hirap mag-recruit ng volunteers ang asosasyon. Pero mas malaking problema nito ngayon ang pera. Umaabot ng 150,000 ang gastos ng istasyon kada buwan. Pero ang nalilikom lang ng asosasyon kada taon ay 1 milyong piso. Dinadaan na lang daw ng grupo sa fundraising ang kakulangang halos 800,000 piso. Sa kanilang pagtulong, walang hinahanap na kapalit ang mga volunteer. Pero napakalaking tulong sa kanila ang kahit